Welcome back to my channel, Ramir Boulder. Isa na naman pong mainit na balita. Ano po? Ha? Ayon sa fact check ng Rappler nitong Miyerkules, ano, hindi totoo ang quote card na di umano'y Chief Medical Officer ng International Criminal Court ICC na si Dr. Stephen Wolf na ibinahagi ng Facebook page na Duterte Supporters Daily News. Hmm? Ito ay hindi dahil hindi umano tunay na medical officer si Wolf, kundi isang adult film star na kilala sa pagsusuot ng iba't ibang costume tulad ng doctor's outfit na suot niya na kung isasalin sa reverse Google image search ay makikita sa kanyang TikTok noong 2023. Ha? Hindi rin umano tunay na sakit ang ligma degenerative syndrome, ha? LDS, dahil ayon sa ulat ng Lead Stories, isang US-based fact-checking website noong 2022 ay kumalat ito bilang isang internet hoax noong 2018 matapos may magsabi na Ligma supposedly killed popular frontnight video game streamers Tyler Ninja Blevins. Ano po? Inuulat pa ng Rappler na kumakalat ang naturang quote card matapos tanggihan ng ICC Appeals Chamber ang apela ng kampo ni Digong para sa interim release noong Nobyembre 28 matapos unang sabihin ng kanyang abogado na si Nicholas Kaufman na mayroong deteriorating cognitive condition ang dating Pangulo. Ito pala ay isang kasinungalingan. Ano po? Kasalukuyang nakapiit si Digong sa detention facility ng ICC sa The Hague, Netherlands at nakaharap ha, at nahaharap sa tatlong counts ng crimes against humanity of murder. Ayan. Yan po ang sinasabi. Ha? Bakit kinakailangang magsinungaling? Bakit gumagawa ng peke na doktor Stephen Wolf? Hmm? Isang hindi umiiral na chief medical officer ng ICC na aktwal na adult film star na si Johnny Sins sa doctor outfit. Bakit idinagdag pa ang isang kathang isip na sakit na ligma degenerative syndrome? Ligma degenerative syndrome, isang matandang internet hoax, ha? Mula pa 2018, ha? Na nagmula sa Ligma Balls prank na nag-ugnay pa kay Frontnight streamer Tyler Ninja Blevins. Ano po? Ang sagot ay simple, ngunit malalim upang panatilihin ang mitos ng isang walang takot na leader na hindi magpapatalo ng kahit sino, lalo na ang isang dayuhanong korte na itinuturing nilang kaaway. Ano po? Una, ito tungkol sa sympathy at victimhood sa mga mata ng mga Dutertards, ang matatag na base ng suporta na nagbuhat sa kanya patungo sa Malacanang noong 2016. Si Duterte ay hindi kriminal kundi bayani na inaapi ng Marcos machine di umano. Hindi daw inaapi siya ng mga Marcos, kalukuhan. Siya nga ito yung mga kaso eh. Napakalawak ng krimeng ginalawa niya.
ginawa niya? Crimes against humanity. Ha? Crimes against humanity ang kaso po nitong digong na 'to. Ngayon nagawa pa nilang pikehin ang kanyang sakit. Ha? Anak ng tinapay. Ano bang klaseng mga tao kayo? Bakit ginagawa niyo ang ganyan? Ha? Oh. Sa gitna ng malamig, ng mga koridor ng ICC Detention Center sa The Hague, Netherlands, o sabi nila nag-iisa daw ang dating Pangulong Rodrigo Duterte hawak ng mga tanikala ng batas na matagal niyang sinisisi sa kanyang war on drugs. Noong Marso 2025, nung arestuhin siya sa Manila at ipadala sa The Hague para harapin ang kanyang akusasyon, ha, ng crimes against humanity, mga pagpatay na umaabot sa libo-libong tao. Ayon sa ICC prosecutors, biglang sumabog ang mundo ng social media sa isang baha ng mga kwentong peke. Hindi ito aksidente, ito ay isang madiskarting kampanya ng mga taga-suporta, taga-suporta po, nang naglalayong gawing biktima ang isang lalaking matagal nang ginawa ang kanyang kapangyarihan sa pagiging matapang na mandirigma laban sa krimen. Isipin mo, isang 80 taong gulang na lalaki, may kasaysayan ng bulag na galit at matinding karamdaman tulad ng mga sinasabi nila na karamdamang hindi naman totoo. Ano po? Ha? Oh, karamdaman sa kanyang taon bilang alkalde ng Davao. Sa totoong buhay, ang kanyang abogado na si Nicholas Kaufman ay naghain ng apila noong November 28, 2025 sa ICC Appeals Chamber. Ano po? Na naglalahad ng deteriorating cognitive condition at mga pangangailangang medikal na hindi na kayang tugunan ng detention facility. Ito ay batay sa tunay na medical report mula sa ICC appointed expert, hindi sa mga kwentong barbero na sumasabog sa Facebook at TikTok. Ang tanong, bakit kinakailangang magsinungaling itong mga taong ito? Ha? Hindi nyo ba nalalaman, hindi ba kayo nakakapag-isip, nag-iisip, bakit kinakailangan yung mag-isip, magsinungaling sa taong bayan na ganito? Pinapatunayan po rito, dito, hindi rin umano tunay na sakit ang Ligma Degenerative Syndrome o LDS dahil ayon sa ulat ng Lead Stories, isang US-based fact-checking website noong 2022 ay kumakalat ito bilang isang internet hoax noong 2018 pa, matapos may magsabi na Ligma supposedly killed popular Fortnite video game streamer Tyler Ninja Blevins. Yan po, bakit? Ang kasinungalingang sa totoong kondisyon ni Duterte ang pagtalikod sa kanyang mga tunay na karamdaman upang gawing mas dramatiko, at nakakaawa. Ang kwento ay hindi lamang tungkol sa pagligtas sa kanya mula sa korte. Ito ay tungkol sa pagkontrol sa salaysay ng kasaysayan sa mundo ng Philippine politics, kung saan ang katotohanan ay madalas na unang biktima ng politika. Ang mga ganitong hoax ay nagiging sandigan ng pag-asa para sa mga naniniwala na ang kanilang idolo ay hindi maaaring magkasala. Ngunit habang ang mga ito ay nagpapalakas ng echo chamber sa Facebook groups tulad ng
Duterte Supporters Daily News na may 30,000 reaction sa isang post. Ito rin ang nagpapaalala ng divide. Nagpapalala ng divide sa isang panig, mga naniniwala na sa peke, sa kabila mga hinahabol ng hustisya para sa libu-libong patay. Sa pagtatapos ng tunay na tanong ay hindi bakit sila nagsisinungaling. Bakit sila nagsisinungaling? Ano? Bakit sila nagsisinungaling? Bakit pinapalabas ang mga supporters ni Duterte ang puro kasinungalingan? Ha? Kayo mandarayan na lang, mandaraya kayo, makasinungaling pa kayo. Ha? Kundi gaano kataas ang presyo ng bayaran ng bayan para sa mga kwentong ito. Magkano ang binabayad sa inyo upang magsiwalat kayo ng kasinungalingan? Ano? Buti na lang hindi naniniwala ang ICC sa inyo. Ha? Dahil sa mga pagsisinungaling nyo, ikinikalat nyo, lalo kayong hindi napagbigyan sa inyong kailangan na interim release. Oh. Kayo ang nagpahamak kay Rodrigo Duterte upang manatili siya ng habang buhay sa dahig. Pag uwi niya dito sa Pilipinas, patay na siya. Yan po ang masaklap na katotohanan dapat yung tanggapin, mga supporters ng mga Duterte. Ha? Huwag na kayong mag-aksaya ng panahon. Hindi na siya makakalabas sa dahig. Doon na siya mamamatay. Tanggapin nyo na yan. Okay. Huwag niyo pong kalimutan mag-like and subscribe sa aking channel, Ramir Boulder, pati na rin po sa aking Facebook page pa sa mga nanonood ng sa mga gumagamit po ng Facebook, ano? Paki-follow na rin po ang aking Facebook page, Ramir Boulder. Marami pong salamat sa inyong lahat.